Samantala, kaugnay ng balasahan sa Kamara, makakausap naman natin ngayon si House Speaker Pantaleon Alvarez. Magandang umaga po sa inyo, Speaker Alvarez. Magandang umaga, Cara. Sir, ang pinakamataas na posisyon po na binakante ay itong kay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, yung House Deputy Speaker, yung Deputy House Speaker. Alam natin na malaki po ang naging suporta ni dating Pangulong Arroyo kay Pangulong Duterte. Ano pong magiging dynamics ngayon? Are you burning bridges with the former president? Ay, hindi po. Kasi I'm just implementing the policy that I have laid down, no? Apo. Bago po magbutuhan doon sa death penalty. Hindi po tayo namimilit kung ano po ang gustong iboto ng bawat miyembro. Kanya nga po lamang, ako naman ay humihiling ng pag-unawa dahil kung ako ay nirespeto ko po yung kanilang desisyon at sana respetuhin din naman yung policy na aking nilatag. So, bago po ba itong move na gawing bakante yung posisyon, particular po dito kay dating Pangulong Arroyo, ay kinausap po ba muna ninyo itong dating Pangulo? Ano pong sinabi ninyo sa kanya, if ever? Wala po akong kinausap kahit na isang miyembro po. Ang yun po ay naging tungkulin ng ating majority leader. At sumusunod lang po ako sa protocol. Bakit po importante na magkaroon ng ganitong klaseng reshuffling, sir? Well, ma'am, that was the policy that I laid down, so I just have to implement it. That's all. Opo, opo. May impluensya ba rito ang Malacanang? Wala po. That would be very unfair. Okay, Opo. may ilang mga nangangamba, kasi nagkaroon na rin ng balasahan sa Senado, may ilang mga nangangamba na baka masasakripisyo yung pagiging independent ng lehislatura dahil sa ganitong mula sa ehekutibo, dahil sa mga ganitong klaseng move. Palagay ko, ma'am, yung nagsasabi niyan, wala namang basihan yung statement na yan. Paano naman siya makangamba doon sa independence ng legislative branch of government? Katang-isip lang po nila yan. Opo, pero ang sinasabi po kasi, sir, di ba, supposedly independent ang legislative with the executive. So, exactly. Right. Opo. So, masasabi niyo pa, how would you guarantee that the legislative is still independent at the moment kung ang mangyayari parang kumbaga sasabihan yung mga lawmakers na sumunod doon sa kung ano man yung agenda ng executive? Or else tatanggalan sila ng posisyon? That is a leadership-sponsored bill. Opo. And if you are part of the leadership, I think, kailangan naman sumuporta ka doon sa liderato. Ngayon, kung ayaw mong sumuporta, edi siyempre maghahanap tayo ng mga tao na talagang susuporta sa liderato. Alright. So what happens now doon sa mga ibang mga kongresista na bumoto nga ng hindi pabor doon sa death penalty? Are they still part of the supermajority? Of course, yes. Unless they resign. Okay. Meron pong 3 kongresista na absent sa botohan. Ito po sila Espino, Lee at Barbers. Pero hindi po sila tinanggalan ng committee chairmanship. Bakit po kaya? Hindi pa po, ma'am, kasi inaalam po natin kung yung dahilan kung bakit sila hindi nakadalo. Kasi kung talaga namang for valid reason, I have to be reasonable. Okay, pero on the other hand, itong sina Abad at Aglipay Villar na absent ay inalisan ng pwesto. Bakit po ganun, sir? Hindi, ma'am, kasi on the part of Congresswoman Aglipay, talaga pong sumulat siya sa akin at nag-resign doon sa kanyang chairmanship dahil nga doon sa kanyang position. Alright, what about Congresswoman Abad? Ganon din po. I was informed by the majority. Okay. Ano ba ang katumbas po nitong ng committee chairmanship? Ano po ba yung, give us a background, bakit po ba importante ito or bakit mahalaga ito? May mga benepisyo bang makukuha ang congressman when you chair a certain committee in the House? A little. Merong kang full staffing doon sa yung committee. Opo. May additional na staff ka. Yun lang po. And I suppose if you're chairman of a committee, mas makakapagsulong ka ng mga certain bills? Oh, yes. Doon especially yung bills na related doon sa committee. Okay. Napag-usapan na po ba, sir, kung sino po ang ipapalit kina Congresswoman Arroyo at sa iba pang tinanggal sa pwesto?
Diyan po ako nahihirapan, ma'am, kasi ang dami pong nakapila. Maraming nakapila. Marami pong nag-apply. Aha. So taliwas ito dun sa sinasabi ni Representative Kimbo na wala raw gustong humalili or pumalit doon sa mga pwestong nabakante. Ay, hindi ko po alam, ma'am, kung saan nanggaling yun. Pero nasa akin po yung listahan ng mga nag-apply po sa lahat ng mga chairmanship na bakante. Alright. Hindi raw po na magno-nominate ang Liberal Party ng kapalit ng mga partido nilang tinanggal. Your reaction on this? Okay lang, ma'am. Igagalang ko po yan. Okay. At ang sinasabi nyo nga, marami naman kasing nakapilang iba. Opo. Okay. Paano naman po itong Makabayan Bloc? Pwede pa rin po ba silang mag-nominate kahit sila po ay kontra sa death penalty? Ma'am, hindi po, ma'am, kasi lahat po sila bumoto ng no. Aha. Alright. But do you still consider the Makabayan Bloc part of the supermajority, sir? Yes, ma'am, unless mag-withdraw. Okay. And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, House Speaker Pantaleon Alvarez. Thank you, sir, for Maraming your salamat time. po, ma'am.